Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na, sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Isang makulay at buhay na hapon, mga kapadayon. O mga partners, siguro napansin ng ating mga kapadayon na for the very first time, ay wala na tayong mga face mask at face shield na gamit. Ito'y dahil nandito tayo ngayon sa ating bahagi ng Intramuros na kung saan open air at maaari na nga tayong magkwentuhan na merong social distancing mga partners at mga kapadayon nang wala pong face shield. O mga partners, ano bang kailangan abangan ng ating mga kapadayon ngayong hapong ito? Nako mga partners, tunay na nagsisimula ng bumalik ng normal ang ating buhay. Kaya sulong lang mga kapadayon. Ngayong hapon, very exciting. Nagtanggal kami ng face shield, di ba mga kapadayon? Ngayong araw, dahil nalalapit ang Kapuskuhan, espesyal ang araw na ito. Bakit? Dahil live dito sa Padayon, makakasama natin ang UP Madrigal Singers kung saan pag-uusapan natin ang Christmas Carol at abangan nyo mga kapadayon dahil ngayon ay aawitin nila ang mga paborito nating Christmas Carol at kaabang-abang yan ngayong hapon dito sa Padayon. Itutuloy pa rin natin mga partners ang ating Christmas sarap na usapan. Pag-uusapan natin mamaya ang bibingka at puto bumbong. At di lang yan, magluluto rin tayo mamaya ng puto bumbong kasama si Chef Danny De La Cuesta. Pero bago ng lahat ng yan, muli namin kayong inaanyayahang humabol mag-submit ng inyong nominations para sa National Artists at Gawad sa Manlilikha ng Bayan o GAMABA. Para sa detalye at impormasyong kailangan ninyong malaman, panoorin ang munting patalastas na ito. Ang orden ng Pambansang Alagad ng Sining ay nabuo noong April 29, 1972 sa bisa ng Proclamation No. 1001
upang bigyan ng natatanging pagkilala ang mga Filipinong may mahahalagang ambag sa pagpapayabong ng sining sa Pilipinas. Ang mga manonomina ay dapat mapabilang lamang sa isang kategorya kung saan sila nagkaroon ng pinakamalaking kontribusyon. Ang iba nilang merito ay idadagdag sa CP. Ang mga kategorya kung saan maaaring magnomina ay ang mga sumusunod: Architecture and Allied Arts, Dance, Design, Film and Broadcast Arts, Literature, Music, Theater, at Visual Arts. Isumite ang mga nominasyon hanggang December 15, 2020 sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong pamantayan at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Pambansang Alagad ng Sining, maaari kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Elijah Aban sa unaa@ncca.gov.ph o bumisita sa NCCA website www.ncca.gov.ph. Ang Gawad sa Manlilikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan. Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Rosh Severo sa gamaba@ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kapadayon? Humabol na at mag-submit na ng inyong mga nomination para sa Order of National Artist Award at Gawad sa Manlilikha ng Bayan. O mga kapadayon, tutok lamang dito sa isang oras ng programa ng Padayon para sa kantahan, para sa mga ituturo namin mga bagong recipe at para sa pamaskong handog ng aming programa. Dito lamang sa Padayon, the NCCA Hour. Naalala ba ninyo mga partners na pagsapit pa lamang ng unang araw ng Disyembre, ang mga bata ay abala na sa paggawa ng kani-kanilang mga musical instruments na gagamitin sa kanilang mga pangangaroling. Nariyan iyong mga nalalagyan lamang ng plastic at tela sa ibabaw, tapos itong mga ganitong kawayan, nalalagyan lamang ng mga goma sa dulo upang maging tambol. Tapos mga partner, yung ganyan o yung tansa na bubutasan sa gitna, pagkatapos gagawin na siyang parang tambourine pag pinagsama-sama mo siya. At ang kutsara at tinidor na ipupukpok sa isa't isa para tumunog. Yan mga partners. At pagkatapos paggawa na ang mga musical instruments na ito mga partners, magsisimula ng bahay-bahay ang mga bata. At pagkatapos, kakanta na sila ng kani-kanilang mga Christmas medley. O, kayo mga partners, nangangaroling din pa kayo, partner? At ano yung mga madalas ninyong kantahin na sa tingin ninyo ay tumatatak pa rin hanggang ngayon? Ako mga partners, nung bata pa lang ako, talaga ako yung lider-lideran sa aming neighborhood. Mga playmates ko yan, karay-karay ko silang lahat. At kami nangangaroling sa bawat bahay sa aming barangay. At ang aming favorite, ang Pasko ay sumapit, tayo ay mga siawit. O partner, kung ikaw ay lider-lideran, ako sa Ilocos din, ganun din, lideran kapag ka ganun nangangaroling. At syempre, pag nangangaroling, mga partners, pupunta sa mga bawat bahay. Kaya ang paborito naming kantahin ay, sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Woo! Ikaw, partner. Nakakatawa naman ang inyong mga kabataan, mga partners. Kasi nung kabataan ko, hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataon mangaroling. Kasi strict yung nanay ko na bawal ako lumabas. Very kimchi lang. Pero nung college na ako, nakapag-caroling din kami ng mga barkada ko nung college. Pasko na naman, okay tuli ng araw. Ayun mga partners. At alam niyo ba kung magkano yung nakuha namin sa aking pangangaroling na yon? Aba, 5 piso. Tumataginting na 5 piso. Aba, wag na natin pag-usapan yan. Kasi na ba yung 5 pisong pang tuition fee, partner? Pero
kidding aside mga partners, ngayong araw, makakasama nating mga ngaroling sa ating mga kapadayon ang multi-awarded choral group na pinagmamalaki natin sa loob at labas ng bansa, ang Philippine Madrigal Singers. Yan mga partners, di ba ibang-iba talaga, world class na Philippine Madrigal Singers. Ang husay, walang kupas. Ang galing-galing, partner. Napakahusay. Pero mga partners, teka lang. Kailangan muna namin umalis si partner Annie, partner Ferdy. Maiwan ka muna dito dahil meron kaming sorpresa para sa iyo mamaya. Isa itong pagkain na talaga namang masarap. Sige, sabihin ko na, ito ay puto bumbong. Wow! Naku, excited na akong matikman yan, Magluluto tayo partner. ngayon, partner. Okay mga partners, sige ihanda nyo na yung puto bongbong at ako na munang maiwanan dito para makipag-usap sa choir master ng Philippine Madrigal Singers kay Sir Mark Carpio. Tara na, partner! Tara na! Sarapan nyo mga partners ha, padayon! Nako mga kapadayon, napakalaking karangalan para sa akin ngayong hapon dahil espesyal ito dahil kapiling ko ang choir master ng Philippine Madrigal Singers, si Ginoong Mark Carpio. Magandang hapon, Sir Mark. Welcome to Padayon. Magandang hapon, Sir Ferdy. Salamat. Sir, batiin po natin ang mga kapadayon. Siguradong natutuwa sila na ngayon ay kasama namin kayo dito sa programang Padayon. Magandang hapon sa lahat ng mga kapadayon. It's an honor that nandito po ako ulit ngayon. So, Sir Mark, ito po ay nagsisimula na tayong magkaroon ng preparation para sa Pasko at natutuwa kami sa Padayon dahil bahagi kayo ng mga inihanda namin para sa Christmas special. Isang malaking karangalan po ito. Sir Mark, ito pong mga nagdaang taon, gusto ko pong malaman, I think even ng ating mga kapadayon, kung ano yung pinakatumatak na Christmas performance ng Madrigal. Alam mo, pag
Medyo marami kasi kapag December, pag buwan ng December, ito talaga yung pinaka-busy na month, especially sa mga choirs, lalo na sa madrigal. No? So marami na kaming nakantahan. For example, meron kaming isang December na kinantahan namin yung mga pasyente sa Children's Hospital, National Children's Hospital. Meron din yung mga kumanta yung mga ibang singers sa Smoky Mountain. At pero kadalasan talaga nandun yung mga aming performances sa mga malls kung saan marami talagang tao. Nako, Sir Mark, parang actually yung pagkasabi nyo nagpunta kayo sa Smoky Mountain, dun sa ospital, parang interesado kong malaman. Kayo po, ano po yung experience ninyo na umaawit kayo dito sa ating mga kababayan na panahon ng Pasko pero merong pinagdadaanan? Kahit saan, kahit sinabi ko sa Smoky Mountain na kaya dun sa Children's Hospital, alam namin noon na hindi naman ganun kabuti yung kanilang kalagayan. Pero pag kinakantahan po namin sila, nakangiti sila, talagang tuwang-tuwa at nandun kami. Parang nai-inspire kami na pagbutihan palalo, no? At awitan sila lalo. Yun, tunay naman sigurado na pag narinig nila ang mga tinig ninyo, sir, talagang nabubuhay ang kanilang kalooban. Pero sa mga ganitong pagkakataon, sir, ano yung pinaka-paboritong kanta na inaawit ng MADS para sa ating mga kababayan? Alam mo, Sir Ferdy, mula nung sumali ako sa MADS, kinakanta na nila yung pinaka-famous na na Filipino carol, yung ating Pasko na naman, na isinulat ni National Artist for Music, Felipe De Leon, na titik ni another national artist, si Levi Celerio. Mula noon hanggang ngayon, kinakanta pa rin namin siya. At pag kinakanta na namin, nakikisabay na yung mga audience. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Ching! Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Tanging araw nating pinakamimiki. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, 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 Pasko na namang muli. Tanging araw nating pinakamimiki. Pasko, Pasko, Pasko na namang muli. Ang pag-ibig naghahari. So Sir Mark, ngayon Disyembre at merong pandemya. Ito hubang buwan na ito, meron pa rin hubang nag-imbita sa atin, meron pa rin hubang pinagkaabalahan ng MADS? Surprisingly, medyo madami pa rin. Pero hindi na kasing dami siguro nung before. Kasi talagang nung mga nakaraang taon, halos araw-araw. Pero dito meron pa rin. At saka medyo nagiging busy kasi kailangan most of the time virtual performance yung kailangan gawin. So hindi ganun kadali. Pero Sir Mark, kami dito ngayon sa Padayon, natutuwa kami. Kasi first time ito na talagang meron kaming kasamang performing group na dito mismo at talagang habang nalaman namin na pupunta kayo, talagang nakabang kami, pati ang ating mga padayon kung ano yung mga ihahandog natin ngayong Kapaskuhan. Kayo po bilang isang pamilya ng MADS, kapag ganitong Disyembre o yung mga nakaraan, paano po ba kayo nagtitipon-tipon? Although busy tayo, marami tayong ginagawa, nagkakaroon pa rin ba tayo ng pagkakataon na mag-celebrate ng Pasko bilang isang grupo? Dahil nga busy kami talaga pag December, alam mo, Sir Ferdy, hindi na kami nagkakaroon ng parang celebration ng kami lang. Usually, ang celebration namin napupunta na sa January. Pero meron kaming laging nilulook forward na event. Ito yung Misa de Aguinaldo na ginagawa sa CCP. Kaya lang unfortunately ngayon wala din ngayon dahil sa pandemya. So doon kahit mga alumni sumasama sa amin, mga former members nakikikanta sa amin. Tapos after nun, doon na kami sa aming mga pamilya para sa Noche Buena. Ayun sir, nabanggit mo ang iyong pamilya. Bilang choir master at si Sir Mark na bahagi ng pamilya, sa busy schedule mo ng Disyembre, paano mo nababalanse at paano naman ang celebration mismo sa iyong pamilya, sa Carpio family?
Ang sa amin kasi ang Pasko, birthday ng aming father, si Daddy. Birthday ni Daddy. So talagang sama-sama kami. Maligayang kaarawan po in advance, Sir Carpio. Kaya ang pangalan niya Manuel. Sir Manuel Carpio, Yes. maligayang bati po mula sa Padayon. Maligayang bati. Happy birthday po. Kaya magkakasama kami talaga pag 24 ng gabi hanggang 25 na rin. Ayun, so Sir Mark, ngayong panahon ng Kapaskuhan at meron tayong pinagdadaan ng napakalaking pagsubok dito sa Pilipinas. Anong awiting pamasko po kaya ang nais nating ialay sa ating mga kababayan, sa ating mga kapadayon? Meron itong isang awitin na isinulat ng isang Cebuano na composer, si Vicente Rubi, sa lyrics ni Mariano Vestil. Ito yung Kasadyaning Paknaa. Isinulat ito noong 1933 pa. Pero nung magandang 1950s, naglapat ng Filipino lyrics, Tagalog lyrics, si Levi Celerio, national artist natin. At sumikat siya dahil dito, sa pamagat na ang Pasko ay sumapit. Sa awiting ito, pinapaalala natin sa lahat na kahit ano man ang nangyayari sa atin, ang Pasko kailangan masaya, at dahil ito yung araw na inaalala natin ang pagsilang ng ating Mesiyas. Nako, sigurado Sir Mark, nakaabang ang ating mga kapadayon at siguradong mabubuhay ang kanilang loob pag narinig nila ang inyong awitin. Salamat. Maaari ho ba namin kayong hingan ng mensahe para sa nalalapit na Kapaskuhan sa ating mga kapadayon? Para sa lahat ng mga nanonood, ng kapadayon natin, sa gitna ng itong ating nararanasan ngayon, isipin palagi natin na marami pa rin tayong natatanggap na mga blessings at mga grasya na kailangan nating alalahanin at magpasalamat. Magligayang Pasko po sa inyong lahat. So Sir Mark, sa pangalawang pagkakataon, meron pa rin kaming muling ibibigay sa iyo na challenge. Ito yung ating Padayon Challenge na dito natin gagawin sa Puerto Real Garden. Wala si partner rin eh. Ako muna ang magbibigay po sa inyo ng challenge sa araw na ito. The Padayon Challenge, Mark Carpio Way in Puerto Real Gardens. So sir, sa pagbilang ko ng 3, ang Padayon Challenge. 1, 2, 3. Padayon! Wow, Sir Mark, tignan mo naman, eksaktong-eksakto sa iyong padayon ang paglaglag ng mga dahon. Dahil sadyang likas na sa ating mga Filipino ang hilig sa pagkanta, syempre, hindi tayo magpapahuli pagdating sa mga awiting pamasko. Dahil Pasko ang pinakahihintay na pagdiriwang ng maraming pamilyang Pilipino, sapagkat ito ang panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa. Isa na namang kaalaman tungkol sa ating kultura ang natutunan natin sa araw na ito. Maraming salamat po, Sir Mark Anthony Carpio at Philippine Madrigal Singers. Muli tayo magsama-sama dito lamang sa Padayon. Si Cristo isip
May tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tangilalay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsika upang makalaki ang kasaganahan. Tayo'y magsikapin habang ang mundo'y kalimit. Tayo'y magsikapin nang sa mula tulog ng langit. Tayo'y magmahalan, ating sundin ang litong aral. At mabuhay ngayon kahit hindi Pasko ay magbigay. Pasko na naman sa ating buong Pagharap, pagbangon, at patuloy na pakikipaglaban. Ito ang mga istorya ng pag-asa at katatagan ng ating mga kababayan. Kung atong diskateng tambok namin ngayong hapon, ating pakinggan, ating hangaan, dito lamang sa Sining Inspirasyon. Hi, ako si Adrian Tolosa, isa akong 2D animator at isang multimedia student ng CIIT College of Arts and Technology. So, simula nga nung nag-freeze yung mga schools and colleges, naging busy rin ako kasi may mga clients rin naman ako in the past na yun, kumukuha pa rin sa akin. Lalo na ngayong nagkaroon ng pandemic kasi medyo naging in-demand rin yung animation and mga digitally made na projects. Nagkaroon ng pandemic, so few months, mga ilang months na rin nakalipas. As a freelancer, hindi naman madali talaga kumuha ng projects. Ginamit ko yung social media as my platform para ikalat yung gawa ko at pakita sa mga tao na yun, yung mga gawa ko, mga projects ko. Gumawa ako ng mga personal animations, pinopost ko siya dun sa page ko. And maswerte lang ako kasi maraming mga kumukontak sa akin dahil dun sa mga gawa ko. So ayun, nakakuha ko ng mga projects from government agencies, mga explainer videos na ginagawa nila, so pinagawa nila sa akin. And dahil nga sa mga projects na kumontak sa akin at mga natanggap kong project, so ayun, nakapag-upgrade rin ako ng rig ko para sa mga animation works ko. Kasi dati sobrang bagay rin yung PC ko na ginagamit. And kaya rin ako siguro nakapag-skip kasi nga ano pa lang ako, hindi rin naman ako ganun ka-professional pa. So nag-aral ako kahit na-stop yung college noon. So nag-aral ako mag-isa, nag-search ako sa internet. Marami naman kasi yung mga videos dyan pwede mo matutunan. So ayun, nag-aral ako mag-isa para makakuha ko ng mga ideas, inspirations at ma-motivate pa rin yung sarili ko na gumawa ng animations. So yung na-realize ko as an artist ngayong pandemic kasi maghapon tayo nasa bahay, diba? So bawal lumabas. Siguro ito yung time na mag-aral tayo kung saan natin gusto na field sa art man, pagpipinta or sa music. Ito yung time para i-improve pa natin yung sarili natin sa mga ganong fields. Mabibigay ko lang na payo sa mga aspiring artist din, katulad ko, na maging matyaga lang tayo at huwag tayo tumigil sa kung anong gusto natin gawin, lalo na sa field ng mga art. Keep learning lang and study ng kahit sa sarili lang natin kasi nga andyan naman yung mga internet, YouTube, mga ganun. Kasi ako, dun lang din ako natuto. So since kahit nung bata pa ako, nagdo-drawing na talaga ako. Pero nag-improve ako dahil sa internet. So gamitin natin tong time para mag-aral kung ano yung hilig natin sa pagpapinta, sa art, animation, or sa music man yan. Dahil ito yung best time siguro para mag-aral tayo.
kapadayon, kakaiba naman talaga ang setup natin ngayon dahil narito tayo sa likhaan dito sa Intramuros, kung saan makakakwentuhan natin ng isang food expert tungkol sa ating mga paboritong kakanin tuwing Kapaskuhan. Ang bisita natin ngayong araw ay nagsilbing editor-in-chief ng Cook Magazine. Nagsanay rin siya sa prestigyosong Le Cordon Bleu École de Cuisine et de Patisserie sa London, England, sa ilalim ni Chef Jean-Claude Boucheret. Siya rin ang kauna-unahang national champion ng Magnolia National Cook Fest na inorganisa ng San Miguel Corporation. Mga kapadayon, upang maghatid ng karagdagang kaalaman sa atin ngayong hapon, narito po si Chef Danny De La Cuesta. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, sir. Kumusta po tayo ngayon, Kapaskuhan? Maayos! Busy ulit. Chef Dan, paano po ninyo planong i-celebrate ngayon ng Christmas, ngayong panahon ng very, very unique? Karamihan ng kaibigan ko ay sabahan lang. At sa edad ko ay parang nandudoon lang ako sa sarili kong kondo. Kaya, most likely, baka mag-isa lang ako. Sir, ngayong bawal pa nga pong lumabas, kami ang bibisita sa inyo at hihingi ng pabor upang humingi ng tulong upang mag-prepare ng ating paboritong puto bumbong. Surely! So sir, makikita po natin kasama natin sina Hapsa at si Ira. At syempre, nagluluto nga sila ng puto bumbong. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kapadayon ang pinagmulan ng puto bumbong? Okay. Narito ang original na pagluto ng puto bumbong. Actually, ang ating puto bumbong ay nanggaling sa Indonesia. Dahil nung unang panahon, karamihan ng mga kasama natin ay mga Indons, mga Chinese, mga Hindu. Ngayon, sa kanila, tinuruan tayo kung paano gumawa ng puto. Ang puto ay actually niluluto sa gitna ng bamboo. Ini-split siya at nilalagay sa kanyang uling. Ini-grill. Maluluto ngayon ang puto. Ang pagkakaiba ng original na puto bongbong ay only bigas lang siya. Bigas at tsaka yung niyog. Wala siyang food color. Ngayon, niluluto siya sa grill at kapag naluto na, binubuksan. Sa Ilocos, ang tawag namin ay sinambung. Sir, nabanggit niyo nga po, no, sa Ilocos, iba rin yung method. Ibig po bang sabihin nito, bawat parte ng Pilipinas, iba-iba rin ang method? Depende yon kung sino ang nag-inhabit sa inyo. Ang tawag doon ay prenakan. Prenakan meaning to say, karamihan ng dumayo sa atin ay inasawa ay ang native na babae. Ngayon, kapag ginawang fusion yung pagkakaluto ng kanilang rice cake, ang tawag doon ay prenakan. Mga partner, so talagang may kaugnayan yung pagkain at ang ating kasaysayan. Yes, correct. Napakagaling namang malaman ito. Okay. So ito ang symbol ng pagkakaluto. Nakabalot sa dahon at higit sa lahat, itataktak ngayon. Ayan siya. Wow. Sir, akala ko noon, ito yung counterpart ng tupig. Sinambong pala, iba pala. Yung sa atin sa Ilocos, kasi sa Ilocos mga partners, yung rice cake na sikat sa amin ay tupig. Yes. Oo, akala ko ito yun. Pareho lang. Ah, okay. Iba lang yung packaging niya. Oh. Ganon din sa Iloilo. Siya rin ay tinatawag na piyaya. Ngunit ang pagkakaluto niya, grilled at flat.
Wow, paborito ko rin yung piyaya mula sa Iloilo. Sir, mula po sa Puto Bumbong, punta naman po tayo sa usapang bibingka. Napansin ko po, sir, kasi parang bawat community or bawat probinsya, meron ding sarili-sariling version ng bibingka. Katulad sa amin, ang aming bibingka ay kulay puti. Yes, sir. Puti. Sa Maynila, ang kulay niya dilaw. Tapos pagdating na din sa Iloilo, iba rin ang kulay at iba din ang pagkakaluto. Ganon. Ngunit lahat sila, ang ingredients, pare-pareho. Ganon. Ang tawag sa Iloilo, ang tawag ay torta. Torta. Cake. Isa siyang cake. Torta. Oh. Actually nga po, sir, sa totoo lang, nung pagpunta ko ng Maynila, nagulat ako na yung bibingka nila may itlog, may keso. Sabi ko, hindi ganito ang bibingkang alam ko. Kasi ibang-iba yung kinalakihan kong bibingka sa Ilocos. Ganon. At saka, sir, yung pagluto ng bibingka, di ba may apoy sa ilalim saka apoy sa taas. Bakit po ganon, sir? Walang... Yung baking. Kasi nga, they were simulating kiln. Yung kiln. Kasi, nung panahon ng Kastila, yung bibingka ay cheesecake. Yung cheesecake, lahat ng galing ng ingredients sa Espanya. Ganon. Kaya ngayon, yung ginagawa nilang ay talagang yung flour lang o yung rice flour at saka yung keso. At ang halo ay ang gatas ng kalabaw or kambing or yung tupa. Yun ang klase ng mga ginagamit na gatas. Sir, sa dinami-dami naman ng kakanin nating mga Filipino, bakit at paano naging Christmas staples ang puto bumbong at bibingka? Okay. Dahil sa umaga, breakfast ang ating binibigay, nakakainin. Since dawn yon, maaga, ang unang-unang kinakain ay ang tinapay. At ang tinapay ay kailangan special. So, this time, ang kinakain ng mga nanggagaling sa simbahan ay ang bibingka dahil siya ay mas masarap at mas special. At higil sa lahat, ito ay hinahaluan ng tsaa. Ginger tea ang tawag. Sa labat? Sa labat. Ayan. Oh, grabe. Matagal na pala yung ganyang tradisyon sa atin. So, mula noon, sir, hindi na nawala sa hapagkainan natin tuwing Pasko. Correct. Ayan. Sir, Most especially sa umagang misa. After simbang gabi. Yes. Ayun pala yun. Sir, gaano po kahalaga ang mga pagkain tulad ng bibingka at puto bumbong para ma-preserve, para sa cultural significance sa ating mga Filipino? Napaka-importante ng mga bibingka. Unang-una, ang bibingka, simulat sa Paul, iba-iba ang pagkakaluto. At ito ay dahil sa nag-inhabit sa lugar. At napaka-importante na ito ay sineserve sa mga special occasion. At hindi lang dun sa simbang gabi. Yun ay sineserve sa merienda cena. Tea time, it's tawag doon, tea time. Napaka-importante na try after ang lunch, kailangan pupunta sa sala. At doon sa salas, doon iniinom yung tsaa. Yung tsaa may kasamang maliliit na torta, maliliit na bibingka. Yun ang naging tradisyon ng mga Pilipino. Kaya tayo, pagtapos ng tanghalian, naaantok. Kaya ginagamit yung tsaa para magising. Kaya pala
partners, no, sir, ang mga Filipino parang may merienda sa umaga, may merienda sa hapon. So, nakuha ba natin ito sa mga Kastila, sir? Yung ganitong kaugalian? Correct. Oh. Chef Dan, aside from preparing delicious food during Christmas, ano po yung mga traditions na hindi pwedeng mawala sa pagdiriwang ninyo ng Pasko? Sa amin, ang pinaka-importante ay dapat binibigyan kami ng maliit na token at nakalagay sa isang envelope. Karamihan ng mga lola ang binibigay nung panahon namin, 20 pesos. Malaki yun, sir. Noon. Malaki ang 20. Oo. Ngayon, ang mga bata nakakalimutan na yung ganyan dahil iba ang kanilang hinahanap. Mga gadgets na ngayon, sir. Yes. At during those times, napaka-importante, nag-uusap ng glad tidings. Hindi pareho ngayon, walang salita. Hindi nagsasalita ang mga tao dahil busy sa mga gadgets. Ngayon sa panahon ngayon, may difference ba doon sa, syempre, yung pagbabago ng technology, ng available resources? Ano na po na yung nabago sa technique ng pagluto? Maliban sa rice cake, ngayon nalalagyan na ng mantikilya, ng niyog, at ang keso. Ito yung mga paraan na nabigay ng bagong technique ng Filipinos ng 1950s. Sir, ito po ay yung old style ay noong 15th century. 15th century. Ayan. Naku, ang napaka-rich partner. Ayan. Ang asukal. At may Imbes na ang gatas. asukal gagamitin, Gatas. ang condensed milk ang nilalagay. Wow! Excited na akong tikman to, partner. Sir, bilang pagkatapos po ng ating usapang bibingka at puto bongbong, maaari po ba namin malaman ang inyong dasal ngayong panahon ng Kapaskuhan? Ako, ang dalangin ko, sana man lang bumalik ang tradisyon na ating na-practice nung bata tayo. Dahil malaki ang pakinaban ng kabataan nung panahon namin. Nandiyan dyan ang respect sa isa't isa. Andiyan din yung nagbibigay ng sorpresa sa mga tao. Yun lang ang mga importanteng bagay na nabigay ng Christmas Day. So sir, maraming salamat po sa panahong ibinigay ninyo sa amin dito sa Padayon. Mga kapadayon, narinig po natin ang mensahe kanina ni Sir Dan, no? Na sana kahit huwag nating isipin na pasay na yung mga ganon, yung mga respect, yung pagbibigay ng sorpresa, yung pag-uusap. Actually, yung pagkain nga po, sir, di ba, parang nagiging topic siya pag Yes. may point of conversation po tayo lagi pag meron tayong mga family gatherings. Sana ipagpatuloy pa rin natin yan sa panahon ng Pasko, kahit na tayo ay physically distant. So sana maghahanap tayo ng paraan na makapagsama-sama pa rin kahit online ngayon. Sana meron pa rin tayong paraan na makipag-usap sa bawat isa at iparating ang ating pagmamahal at respeto sa ating mga mahal sa buhay. Ayan mga kapadayon, sana napusog kayo sa kwentuhan ni partner Annie at Chef Danny de la Cuesta ngayong hapon. Ang panahon ng Kapaskuhan ay kadikit na nga ng masasarap na pagkain. Ngunit higit pa dito, panahon din ito upang magpasalamat tayo sa mga biyayang ating natatanggap. Mga kapadayon, tunay ngang masarap kumain tuwing Pasko. At masasarap ito kung puno ng pag-ibig at galak ang ating mga puso.
Hanggang kasusunod nating kwentuhan, dito lamang sa Padayon. Partner, dalhin natin na kay Partner Ferdy. Halika na. Ayan, Partner Rene, tara na, dalhin na natin ito kay Partner Ferdy. I'm sure excited na siyang matikman ito. Tara na! Kaya ihanda ang inyong mga sarili na mapapalakpak at mapawaw pagkat Pilipinong talento at likas na kahusay ay magniningning. Dito lamang sa Sining Galaw. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan na ibang pinuntahan. Ikaw lamang ang aking laging binabalikan. The streets of San Francisco, I've tried the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita, Manila. Ang ingay mo kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong naglilipara, Mga babae mong nagagandahan. take me Back in your arms, Manila. Promise me you'll never let go. 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 Manila, take you coming back to Manila. Something more, please stop Manila. Manila, I'm coming home today. I've walked the streets of San Francisco. I've trod the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. I don't belong. I don't belong. Hanap kita, Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparang. Babae mong nagagandahan. Take me back. Take me back in your arms. Take me back in your arms. Back in your arms, Manila. Partner! Nandito na kami! Nandito na yung hinihintay mo! Diyos ko kayo. Wow! Ito na ba ang inyong niluto, mga Yes! partners? Tikman mo, Sigurado partner. ba kayong dalawa nagluto nito? Yes! Ako, mga partners, At syempre, meron kaming challenge para sa iyo, ang tikiman portion. Yes, mga partners! Titikman ko to. Titignan ko kung kayong dalawa ay pasado ng makatagpo ng forever dahil malalaman natin kung matutuwa sila sa niluto ninyo. O mga partners, tatanggalin ko muna ang aking face shield. Total, medyo malayo naman ako sa inyo para matikman ko itong niluto ninyong masarap na puto bongbong. So ito ay merong cheese, no? Merong nyog. At may gatas, partner. Partner, saan gawa itong kulay ube na to? Malagkit. Malagkit, no? Tapos Yes. nilagyan siya ng Ube na flavor. ube na flavor. Yes. Flavor na ube, ube na flavor. Nako, partner, sandali lang ha. Ito na siya, mga kapadayon. Siguradong kayo ay takam na takam dito. Ingit na ingit kayo dito sa kakainin kong puto bongbong. Titingnan natin. Partner, Lagyan mo ng keso, ng nyog. at saka ng gatas. Gatas, Ayan na. yan. So, super rich to, mga kapadayon. Wow! Tunay! Ang sarap, mga partners! Kaya kayong dalawa, meron na kayong forever! Yes! Partner Ani, sa akin to pakilagay mo lang muna dyan sa gilid kasi dito sa museum, bawal magpatong kung saan-saan. Di ba? Baka mamaya mapatakan niya ng mga gatas. Alam mo, partners,
Ang puto bumbong ay bahagi ng ating kultura at tradisyong Pilipino na pamasko. Ang tanong ko sa inyo ngayon, bakit mahalagang maipasa natin sa mga nakababatang henerasyon ang mga kultura at tradisyong pamasko nating mga Pilipino? Yun, mga partners, dapat patuloy na maibahagi sa ating mga kabataan itong mga tradisyon ng Pasko. Dahil dito, marami tayong mga mahalagang values ng mga Pilipinos na maaaring mapulot. No? Una, syempre, yung value ng pagmamahal sa kapwa, di ba? Pagmamahal sa mga kaibigan, sa pamilya, di ba? Sa ating ang segment sa caroling, di ba ang mga magkakaibigan nagsasama-sama para mangaroling at magbahagi ng saya sa bawat tahanan, mga partner. At syempre, nandito yung dahil pumunta doon ang caroling, nandito yung value ng pagbibigayan, value ng sharing. At of course, mga partner, ang value ng pagkakaisa ng bawat community para ipagdiwang ang pagsalubong sa ating Mesiyas na siyang tagapagligtas. At syempre, partner, speaking of values, nandyan din sa season na ito, ang sinasabi na lang, season of hope, season of forgiveness, di ba? Tuwing Pasko, parang, ayan na. Parang meron talagang automatic na nararamdaman natin na kailangang dapat mag-e-end yung taon na maluwalhati ang kalooban, na walang mga bagahe kasi paparating na yung bagong taon. Kaya kailangan yung magpatawad at patawarin yung mga may mga pagkukulang din sa atin. At syempre nandiyan yung pag-asa. Dahil nga sabi na partner Ferdy kanina na ito ay panahon ng pagpapahiwatig ng pagdating ng Mesiyas. Siyempre nandiyan ang pag-asa ng bagong umaga, bagong ano pa ba? Buhay! Bagong buhay. Ayan, ito yung Pasko. Mga partners, sasabi niyo na lahat, wala na akong pwedeng sabihin. Pero sa totoo lamang mga partners, sa totoo lamang, napakasarap magmahal sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi ba naman? Sobrang napakaganda ng aking hugot. Partner. Yes, partner. Kakaiba ngayon. Kakaiba ang hugot ko sa pagmamahal sa panahong ito ng Kapaskuhan. Pero ang totoo, napakasarap balikan ng ating mga kabataan ngayong kapanahon ng Kapaskuhan. Dahil hindi nga ba, noong mga bata pa tayo, naghintay lamang tayo ng regalo o aguinaldo sa ating mga ninong at ninang. At ang panahong ito ng Kapaskuhan, talagang gusto nating muling maging bata na muli. Yes, partner. Speaking of that, actually, nung ako lumaki na, sabi ko, ay, Christmas naman is just for kids. Kasi nga yung gift giving, parang ikaw bilang matanda ka na, hindi mo na ina-expect na makakatanggap ka pa ng regalo. Ikaw na yung mamimigay ng aguinaldo. Pero ngayon may panahon ng pandemic, no? Parang lalo kong gustong balikan talaga yung tradition natin of being together, being with family. So sana yan ay may pagpatuloy pa rin natin kahit meron tayong mga health protocols in place. At mismo ang ating mga sarili ang dapat nating ialay sa ating bayan at sa ibang tao. O yun, mga kapadayon, dumanas man ang pandemya, nagkaroon man na maraming pagsubok dito sa ating bayan, patuloy tayong manalig at manalangin dahil matatapos din lahat at sa nalalapit na Kapaskuhan, darating ang bagong pag-asa sa ating buhay. Padayon, sulong lang. Para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, mag-subscribe at sundan ang Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Ugaliin kami samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa programang Hatid ng NCCA at CCP tuwing 3:00 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programa nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na!